Hi, good morning. I'm Jesse. I'm inviting you for another episode of my program. What is my program? Good morning, ladies and gentlemen. I'm here in Poland. What's my program? And I will invite you to watch our program. Our program is tourist. I will invite you. This is the place. This is what we call the Saint Peter Hall. They call this the medieval place here in Poland. I will show you how's the beauty of this place. Okay, let's go. This is the place you can see. Let's start. Ako nga pala si Jesse Ubana. Dati akong nagtatrabaho sa TV company broadcasting, ABS, CBN. Nagtrabaho ko ng 6 years. May dumating na opportunity. Pareho pa rin ang trabaho, entertainment. Nga lang sa barko, ginrap ko yung opportunity. Mga kaibigan, nandito po kami ngayon sa Bonaire. Kasalukuyan po kami nag-i-explore sa iba-ibang katanawan dito. Habang nagta-travel para malaman mo rin yung kultura ng ibang lahi, anong ugali. Diyan lang po sila nagkakape, tabi-tabi. Actually po, gusto namin magkape. Ang problema po, ang problema po, ang pera dito kasi, loti. Ang problema po, ang dala ko, 200. Hindi po pwedeng ibili ito eh. Kasi po, naligaw lang po kami dito eh. Hindi po namin pabalik pa uwi. Kaya ang pera po namin, 200. Lahat po namin. If you accept this one. Because we're lost. I've come from the Philippines. It's only money that I bring. No, I bring there's an exchange or there is exchange so you can try. Okay. Ayan po. Okay, hi, bye. What is thank you in Polish? Poland? Dziękuję. 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 Ayan po. Ito lang po pera namin. Ayan po, tingnan mo, pinagtatawanan kami. Pakita mo. Dziękuję. Yun po ang natutunan namin ngayon. Dziękuję. Siyempre kung may pera dito, ba't ako aalis? Magandang gabi po. Tagalog na po. Hindi na English eh. Kukunwari lang po kami foreigner dito eh. Sa Pilipinas, nandito ka lang sa isang bakod na akala mo ito na yung magaling, ito yung ganyan. Pero kung paglabas mo, yun nga, mag-iiba yung pananaw mo eh. Na yung maging experience mo, madadala mo rito na pwede mo ring ma-share sa iba mong kasama, pwede mong magamit sa trabaho. Ito po ginagawa namin pag wala kaming magawa sa barko, naglilibang kami, nag-iikot. Kunwari tourist. Actually po, hindi ko naman camera to eh. Hiniram ko lang ito. Ang itinerary nung barko ko na nasakyan, unang-una pag-join ko, sa Caribbean. Sa Caribbean, 5 island ata ang namin pinupuntahan. St. Thomas, Barbados, Antigua, St. Lucia. Sa loob ng isang kontrata mo, ka lang eh, within trabaho ka lang ng trabaho eh. Ang pahinga mo talaga tulog lang. So within 5 days na wala kang iniisip na trabaho. Alam mo yung parang dagang nakawala. Natagpuan na po namin yung hinahanap naming klase ng isda. Ito ay kakaibang species po ng isda kung makikita nyo po sa aking likuran. Ayan po. Kahawig po siya ng tao. Hindi ko po alam kung anong klaseng isda to. First time ko lang first time ko lang mag-abroad. So, hindi pa ganun kalawak yung pangunawa ko. So, nang napunta ako ng Russia, parang nagka-interest ako sa history ng Russia. Actually, yun lang ang inilabas ko talaga sa Russia, hindi magala. Sabi ko, makatake lang ako ng pictures ng isang palasyo ng Russia, masaya na ako. Di okay na. Pag uwi ko rito, yung pala ang hindi sa akin na ibigay na pictures, yung gustong gusto ko na yun.
Kasi wala akong laptop eh. Kumbaga, pag nag-pictures ako, bigay ko sa kanila yung memory card. Sila na nag-ano nun, bibigay na lang sa akin yung CD. So parang lahat ng gusto ko, hindi ko nakuha. Siguro hindi lang din ako ata ang ano, kasi halos ilang percent na ba ng Pinay ang nag-a-abroad. Na pag-uuwi dito, ang lagi mong maririnig. Kung ganito lang sa Pilipinas. Kumbaga, lahat siguro nang nag-abroad kung tatanungin mo, hindi naman nila ipagpapalit ang Pilipinas eh. Ang pinagkaiba lang talaga, yun yun, sabi ko kanina, sistema lang ng gobyerno, wala nang iba. Bok! Kamo nga akong water. Utility. Kung tourist spot man lang ang pag-uusapan, ang dami sa Pilipinas. Ang problema, naalagaan ba? Anong security ng passenger? Eh, pagpunta ng barko rito, baka ganito kahaba. Pag alis ng barko, baka ganito na lang kaiksi. Sa custom pa lang, kung pwede nga lang sigurong kunin yung makina ng barko, baka... Hindi, totoo yun. Kung ang tanong maganda, napakaganda ng Pilipinas. Ako, nagsumumpa ako ng barko, ni hindi ako halos na-amaze eh. Hindi, kumbaga, cameraman ako, nag-travel ako sa buong Pilipinas. So, nung tinitingnan ko yung sinasabi nilang lugar na napakaganda sa kanila, sabi ko, ito pala yung maganda sa kanila. Paano na lang kaya kung yung sistemang ito ng gobyerno dalhin ko sa Pilipinas at ipakita ko yung magagandang lugar sa Pilipinas? Baka sabihin nila, wala palang pinakamagandang lugar sa buong mundo kundi Pilipinas. Pala, ito yung bahay, dito ako tumitira, ito yung bahay ng tiyahin ko, ito yung magandang tiyahin ko, si Victoria Rabago. Smile nga ma, smile. Ang kapal na ng tenyo ko. Napadala po kami dito. Sa susunod po namin yung edisyon, abangan nyo po. Ito po ang inyong kasama sa ating programa, Jessie.